Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video guys, meron po tayong isi-share na isang loan app which is siya po is nagbabalik! Nagbabalik po itong loan app na to dito sa Google Play Store kasi nawala siya guys. So ito pong loan app na to guys is na-revoke, so nawala po yung kanyang license to operate. Pero ngayon guys, nagbabalik siya ngayong 2025 and ating aalamin kung worth it na bang utangan itong loan app na to. Nag-apply ako dito 2024 ng January. And sa unang apply ko, guys, na-approve ako. And ayun guys, nagsisi ako dahil nag-apply ako sa loan app na to. Pero ngayon, ating susubukan muli at ating aalamin kung worth it na bang utangan ang loan app na to. And alam ko, marami na rin nakakakilala dito sa loan app na to, guys. Which is, walang iba kundi si Quickla! So, ayan. Alam ko, kilala mo na to, di ba? So, aminin nyo. So, ayan, si Quickla. And alam nyo ba, guys, meron pang nag-comment sa aking video na ang sabi niya, subukan nyo si Quickla loan, walang bawas at malaki agad ang offer kahit baguhan ka pa. Long-term din siya. So, ayan guys, ating aalamin kung long-term na ba talaga itong loan app na to and wala ba talagang bawas, guys? Kaya naman kung gusto nyong malaman kung ano bang meron dito at ano ba yung bago dito kay Quickla, just keep on watching. Pero bago yan guys, baka gusto nyo pong sumali sa ating pa-Gcash giveaway dahil dito po sa ating video, mamimili po ako ng 1 lucky winner at mananalo ng 100 pesos. At dahil March na nga ngayon guys, so meron na naman pong mananalo para sa ating pa-grand Gcash giveaway. At this time, guys, hindi na lang isa ang mananalo dahil ngayon, tatlo na po ang magiging winners. Kaya naman, ano pang iniintay nyo? At para mapasali kayo sa ating pag-Grand Gcash giveaway, mag-subscribe lang kayo sa ating YouTube channel, i-like itong video at mag-iwan ng comment dyan sa comment section. So, ganun lang guys, kadali. At kasali na kayo sa ating pag-Grand Gcash giveaway. And malay nyo, di ba? Manalo pa kayo. And disclaimer na rin guys, hindi po tayo agent or promoter ng any online lending application na ating nire-review dito sa ating YouTube channel. Nag-share lang po tayo ng ating personal experience ng paglo-loan sa kanila. So going back to our topic guys, which is si Quickla nga guys. So ating alamin kung worth it na bang utangan tong loan app na to. Legit na ba siya? So totoo ba na wala ng bawas pag nag-loan tayo? And mahaba na ba talaga yung kanyang loan term na ino-offer? So, ayan guys. So, iisa-isahin natin yung mga yan. So, Quickla guys. So, under nga po ito ni Oasis Land Technology Corporation. So, based naman guys dun sa kanyang ad. So, wala rin pong nagbago. Same pa rin. Mataas na pass rate para sa mga new users. So, loan amount up to 50,000. So, ito lang guys yung nagbago kasi dito 35,000 lang yung dating nakalagay nila. So, medyo tumaas dito ha. Gamit lang ang One ID card, bank level data security. So, same pa rin guys. So, i-open na po natin tong si Quickla. And upon opening this online lending application guys, you will get the loan within 5 minutes nga daw. 5 years of secured service. And ayan, data user policy. I-click lang po natin dito yung agree. And ayan na, nasa dashboard na tayo guys. And dito nga, 50,000 nga po. Loan amount up to 50,000 pesos, 10% to 20% annually, and 91 to 180 days. So, why choose us? High quota daw dito guys. Low interest, quick review, and safe and secure. So, tingnan natin guys. So, dito maglalagay lang po tayo ng ating active phone number and click lang po natin yung send and meron po tayong matatanggap na verification code. And then, after that, click lang po natin yung next. And guys, dahil nga meron na po akong account dito kay Quickla, so hindi na po ako nag-provide ng any information kasi hindi ko rin naman guys, dinilit yung account ko dito kay Quickla. Kaya nung, ayan, ngayon guys, so nag-try uli ako dito. So, nag-direct na agad siya sa loan offer. Pero, ang mga pipilipan lang naman natin dito guys is personal information, work information, emergency contact, identity information, and bank card information. So, yun lang naman guys. And ang offer na sa akin guys dito ha, medyo bumaba yung offer sa akin which is 1,000 lang po yung in-offer nga sa akin. So, unang napansin ko nga dito guys is yung kanyang loan term ha. So, meron na siya ditong offer na 3 terms, 4 terms, and 5 terms. So, kung ating susumahin guys is almost 1 month, diba? And check muna natin guys yung kanyang babayaran. So, tingnan natin kung mayroon bang additional. So, dito guys sa 3 terms, so ito yung kanyang repayment plan. So, kung makikita nyo nga, 500 pesos po sa Schedule 1, Schedule 2. Sa Schedule 3 daw, pwede daw po itong ma-waive if we repay the previous terms on time. So, ibig sabihin guys, dito lang pala sa 3 terms is up to
21 days. Dito guys sa 4 terms, so meron po siya dito 4 na schedule, and ang babayaran ko guys for 1,000 pesos pong offer nila is 333.3 pesos. And for 1 month na siya guys kasi hanggang schedule 4, di ba? Pero wag nating isama dito guys yung last schedule kasi nawi-waive naman yon kung magbabayad po tayo nung previous terms, di ba? So, kung doon sa 3 terms, more on 14 days lang talaga siya, and dito sa 4 terms is more on 21 days lang talaga. And dito naman guys sa 5 terms, so almost 1 month, di ba? So, wag na natin isama yung schedule 5, di ba? So, dito naman, ang aking babayaran is 250 pesos. Pero guys, kung dito lang tayo magpo-focus sa kanyang loan offer, so kung ito lang mismo yung ating titingnan, so i-click talaga natin yung submit kasi nakita naman natin yung kanyang repayment plan. So, exact na 1,000 pesos lang din yung ating ibabalik sa kanya, di ba? Pero guys, kailangan muna natin tingnan yung kanyang disclosure policy para malaman natin kung magkano na lang ba talaga yung matatanggap natin. And nag-expect nga ako guys na yun talaga yung ibibigay niya sa akin sa GCash, and hindi guys. Hindi siya buo. Ayan na nga guys, inopen na natin yung kanyang disclosure statement, and take note guys, meron po siya ditong service fee na 406 pesos. So, ibig sabihin guys, ibabawas niya yung 406 pesos dun sa 1,000 na offer niya sa atin. Ang net proceeds na lang po natin is 594 pesos. So, hindi totoo dito yung walang bawas ha. Meron siya talagang service fee. Ang good thing lang dito guys is mas mahaba na nga yung loan term. So, okay na rin siya. So, okay na rin guys yung kanyang service fee. Compare po natin sa mga bagong naglalabasan na loan app, which is lalo na yung sa App Store, which is 800 pesos yung kanyang service fee for 7 days lang. Make sure guys na i-open nyo muna yung disclosure agreement or yung disclosure statement para at least makita nyo talaga kung magkano yung matatanggap natin and magkano ba talaga yung ibabawas. So, paano pala kung 2,000 pesos yung offer sa inyo? So, ibig sabihin, ang ibabawas dun is magkano? 800 pesos, di ba? So, 1,2 na lang guys yung inyong makukuha. So, nasa sa inyo pa rin guys kung itatry nyo to si Quickla, pero para sa akin guys, hindi ko na tinuloy yung aking paglo-loan dito. So, ayan, hindi ko na click yung submit. And para naman guys, dun sa mga nakatry na dito kay Quickla, so ngayong 2025, kamusta po ba? Okay ba sa inyo itong si Quickla? Hindi na ba siya nanghaharas? Kasi dati na guys talaga nanghaharas tong loan app na to. So, ayun guys, that's all for today's video. At kung hindi ka pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na. I-hit nyo na rin po yung notification bell para maging updated po kayo sa mga ganitong usapan. So, yun lang guys for today's video. Bye-bye na po muna. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!